Magandang araw sa inyo. Ito po ang PPH Podcast TV. Siyempre, hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. Ngayon, meron tayong isang mahalagang usapin na ating hihimain. Ito'y pwedeng makaapekto sa mga, alam mo na, malalaking proyekto dito sa Pilipinas. Pag-uusapan natin yung Senate Bill number 2821, mas kilala to bilang ARO Act. Pero linawin lang natin ha, hindi pa ito batas. Okay? Naaprubahan na sa Senado, oo, pero hinihintay pa yung pirma ng presidente. May deadline yan eh. At kapag lumagpas yon tapos hindi na pirmahan, automatic na yan, magiging batas. Tama. Kaya importante na ngayon pa lang intindihin na natin kung ano ba yung nilalaman nito. Ano yung mga posibleng epekto kapag naging batas na nga? Yung pag-uusapan natin galing mismo dun sa mismong text ng bill, di ba? Na isinunong ni Senator Mark Villar. Game, simulan na natin yan. So, itong ARO Act, ano ba to? Ang main goal daw, sabi mo nga, pabilisin yung pagkuha ng right-of-way. Yun yung parang daanan, yung lupa, para sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Tama ba? Oo, yun yung pinaka-basic premise. Basically, inaamyendahan nito yung kasalukuyang batas natin, yung RA 10752, yung The Right-of-Way Act. Yung luma, okay. Pero dito yung medyo twist. Hindi lang mga proyekto ng national government ang sakop nito. Kasama rin yung ilang piling pribadong kumpanya. Ha? Pati private? Teka, akala ko gobyerno lang yung may kapangyarihang kunin yung lupa. Anong mga kumpanya yan? Yung mga nasa public utilities. Halimbawa, yung mga nasa kuryente, di ba, distribution, transmission, tapos yung mga pipeline ng petrolyo, pati na rin yung sa tubig, water and wastewater pipelines, tapos telecoms, internet providers, airports, seaports, pati irrigation. Basta, yung kumpanya na yon nabigyan ng kapangyarihan na eminent domain. Usually, nasa prangkisa nila yon or may ibang batas. Yung eminent domain, yun yung power ng state na kumuha ng private property for public use, pero may bayad. Exactly. Just compensation. Yun yung term. So pwedeng i-delegate yung power na yon sa mga private entities na to under certain conditions. May projects ang pwedeng bumilis, pero at the same time, mas marami ring property owners ang posibleng maapektuhan. Ganun ba? Bago tayo magpatuloy, paalala lang po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. Oo, yun yung isang implikasyon. Kaya dito ngayon pumapasok yung isang mahalagang feature nitong ARO Act, yung tinatawag na Right-of-Way Action Plan o RAP. RAP? Ano yun? Parang kanta? Hehe. Hindi. Action plan siya. Kumbaga, bago pa man sila yung ahensya o kumpanya kumuha ng lupa, obligado silang gumawa ng comprehensive plan. Okay. So parang paghahanda muna. Ano bang laman yan kung seryoso yung rap na yan Kailangan detalyado. Nakalista dapat doon yung una, A, census, bilang ng mga taong apektado. Pangalawa, B, inventory ng mga properties na tatamaan. Tapos C, estimate ng gastos. Kasama na diyan yung bayad sa lupa mismo, sa mga structures, mga tanim, makinarya, kung ano man yung andon. Pati rin, D, yung schedule. E, sino yung mga in charge at, ito importante, F, patunay na nagkaroon ng maayos na konsultasyon sa mga stakeholders, sa mga maapektuhan. Yun. Yung consultation. Importante yun. Kasi yun ang laging reklamo minsan, di ba? Parang nagugulat na lang yung mga tao. Okay, so may RAP. Mukhang mas organized nga kung masusunod yan. Pero punta tayo sa alam mo na, minute na issue. Para sa mga may-ari. Yung bayad. Paano daw yung sistema ng bayaran dito? Ito ngayon papasok yung isa pang medyo bagong batas. Republic Act number 12,001. Ito yung Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Yung RPVAR? Oo, narinig ko na yan. Yan nga. Sabi sa ARO Act, yung valuation system na nasa ilalim ng RK 12001, yun ang magiging basehan para sa pagpresyo ng lupang kukunin para sa right-of-way. Ang layunin kasi nung RPVRA is magkaroon ng parang standard at mas market-based na pagtatasa ng value ng mga real property sa buong Pilipinas. So ang implication niyan, theoretically, mas magiging patas yung offer.
Mas malapit sa tunay na halaga ng property sa market. Ganun ba? Kasi yan talagang issue madalas yung valuation. At alam niyo kung valuation din lang ang pag-uusapan o kahit ano pa mang usapin tungkol sa real estate, tandaan niyo lang po ito. Kung kailangan mo ng tulong sa pagbili o pagbenta ng property, o kung may kahit anong real estate concerns ka, nandito ang Philippine Property Homes Marketing and Development Corp para tumulong sa'yo. Okay? Process under RPVRA, mas magiging, kumbaga, just yung compensation na matatanggap ng property owner. So, sinusubukan ng RO Act na i-balance yan pabilisin yung proyekto, pero siguraduhin din na protektado yung karapatan ng may-ari through a clear process and hopefully a fairer compensation system. Okay. Malinaw na yung mga key points. So, para lang ma-summarize natin para sa ating mga tagapakinig at manonood. Itong RO Act, Senate Bill 2821, pasado na sa Senado pero hindi pa batas. Naghihintay ng pirma. Layunin nitong pabilisin ng ROW acquisition, hindi lang para sa gobyerno, pati sa ilang private utilities. May requirement na gumawa ng detalyadong right-of-way action plan o RAP bago kumuha ng lupa at yung bayaran ibabase sa sistema ng bagong Real Property Valuation Law, yung RA 12001. Abangan natin kung pipiruhan to. Tama. Ito isang napakahalagang development na kailangan nating bantayan. Malaki ang pwedeng maging epekto nito, hindi lang sa mga may-ari ng lupa, kundi sa pangkalahatang infrastructure landscape ng bansa. At muli, syempre ang programang ito ay buong pagmamalaking hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo itong isang tanong para pag-isipan mo. Sa tingin mo ba kung tuluyang maging batas itong AERO Act, sapat na kaya yung mga mekanismo tulad ng RAP at ng bagong valuation system? Magiging sapat na kaya yun para masigurong balanse talaga yung pagmamadali sa pagpapatayo ng mga kailangan nating infrastruktura? At yung patas na pagtrato at bayad para sa mga kababayan nating posibleng maapektuhan. Isipin nyo yan hanggang sa susunod nating pagtalakay dito lang sa PPH Podcast TV.